sa verse 7, ay makikita natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Okay? So tayo doon mismo, sinabi niya rito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang pinangtubos ng Diyos sa atin, sa ating mga kasalanan, ay walang iba kundi ang hindi perang pinantubos. Okay? Hindi ang anumang bagay ang ipinangtubos sa atin, at walang pwedeng tumubos sa atin kundi ang dugo lamang ni Jesus. Saan nga niya tayo tinubos? Kasalanan. Ng kanyang dugo mula sa ating kasalanan. Una, tingnan niyo po ha. Ito yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin nang tayo tubusin. Una sa kasamaan, ikalawa sa hindi kayang bayaran ng kung sino man. Hindi kayang tapatan ng salapi. Hindi kayang tapatan ng anumang bagay na narito sa mundo. Kaya nga sabi doon, ang ipinangtubos sa atin ng Diyos ay yung kanyang dugo. Hindi natin ito ipinagsasa walang bahala. Ang Diyos ay gumawa ng lupa. Di ba tayo nagmula tayo sa lupa? Gumawa ang isang lupa at ginawang tao. Okay, ulitin ko, mula sa lupa, ginawang tao. Pero wala pang buhay. Mula doon sa pagkalikha ng Diyos, naging tao na, ang Diyos ay nagbigay ng utos. Ang sabi niya, tingnan nyo, nagbigay ang Diyos ng utos kay Adan na huwag mong kakainin ang prutas na ito, na kapag kinain mo, ikaw ay mamamatay. Wala pong pangalang masanas. Yung prutas. Ang prutas na nagbibigay na ng kalaman ng masama at mabuti. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Doon pumasok ang panlililang. Doon pumasok ang pandaraya. Si Eva yung kausap. Si Eva kasi yung nalinlang ni Satanas. Parang Diyos. At naging musika sa pandinig ni Eva. So mas mabuti, minabuti niya na umitas at kumain. Tingnan niyo po. Saka binigyan si Adan. Ngayon, nagkaroon ng pagsisisihan. Sinisi ni Adan si Eva. Sino sinisi ni Eva? Ang ahas. At sabi doon sa ahas, lahat ng gumawa ng may kinalaman doon, sabi sa ahas, ikaw ay gagapa. Ang kakainin mo ay ano mo. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Namatay yung kanilang relasyon sa Diyos. At nga yung kasalanan na ginawa ni Eva at ni Adan na hanggang sa kasalukuyan ay namana natin. Dahil sa mayabang habag at biyaya ng Diyos, ang isang katulad mo, ang katulad ko, katulad mo, katulad nating lahat. At dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo, kaya nga siya nabugbog, di ba? Kaya nga siya nasugatan, kaya nga siya nahirapan. Pinatawad tayo, tinubos, at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang magandahang loob sa atin. Walang ibang pwedeng gumawa noon, kundi ang Panginoong Kristo. Tingnan po natin sa Lucas chapter 5 verse 21 at saka 24. Tawa tayo ng ating kasama at nilinis tayo ng dugo ng Panginoong Kristo. Okay, ulitin ko. Pinatawad tayo ng Diyos Ama. Ikalawa, dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo, nilinis tayo ng kanyang dugo.